Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at talagang maranasan natin ang matinding pagbuhos ng ulan sa maghapon. No? Parang madaling araw pa lang umuulan na. No? Kung kaya pagsikat ng liwanag ay talagang baha dito, baha doon. So maging sa ating parokya ay hindi tayo naiba no, sa karanasang ito. Kaya tamang-tama yung paalala ni Propeta Ezekiel no, sa unang pagbasa nga sa ganitong mga pangyayari, sa ganitong mga karanasan, sabi nga, no, daanin mo na lang sa buntong hininga. Sige nga, magbuntong hininga nga. Kasi makikita mo naman, di ba? No? Ano ba nangyari? Parang last year, umulan din naman. Kanina iniisip ko, ano nangyari? Bakit gano'n? No? Wala namang bagyo, pero diretso lang ang ulan. Kaya sabi ko, no, lumiliwanag. Ang kinukuha na ako ng liwanag. No? Pero napansin ko lang, no, sabi ko, last year may ganito din pag-ulan. Pero last year, marami pa kasing puno, no, lalo na sa Taft. Diba, no? Marami pang puno. Pero ngayon, wala na yung mga puno. Kaya, same amount of rain, pero dahil wala tayong katulong na humihigop, kaya buntong hininga na lang talaga tayo. Minsan, masasabi rin natin na deserve din naman talaga natin maranasan ito. Kasi nga, hindi tayo natututo sa mga aral na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yan sabi, paano ba tayo magkakaroon ng buhay? Hindi na tayo nabubuhay sa mundong ito, baka hindi rin tayo magkaroon ng buhay sa kabila. Kasi sabi ng lalaki, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi sa dulong bahagi, ang lalaking ito ay napakayaman. So yung yaman ay hindi pala talaga makakapagbigay ng 100% buhay. 100% na magbibigay sa atin nung talagang makakatulog ka ng mahimbing, yung maayos. So ang kulang, sabi nga dito,
bukod sa, mabuti naman siguro yung tao, no? Yung lalaki, mabuti naman. Kasi sabi, sundin mo ang mga utos, ginagawa naman daw niya. Pero may kulang. Kulang sa pakikipagkapwa. Kaya nga ang paanyaya, sige, kung gusto mo talagang magkaroon ng buhay at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pamahagi mo ang iyong kayamanan at doon nahirapan. Minsan, parang madali na sundin, huwag kang mangangalunya. Madaling sundin, huwag kang papatay. Madaling sundin, huwag kang magnanakaw. Pero yung bahagi na ipamahagi mo ang iyong ari-arian, parang dun talaga naging mahirap. Doon natin malaman yung gaano kalalim yung attachment natin sa mga kayamanan sa mundong ito. Na hindi naman magdadala sa atin sa langit. Lahat yan, no? Although, parati naman natin naririnig na nagiging mababaw na nga lang, lahat ng kayamanan mo, iiwan mo dito kasi wala ka naman talagang dadalhin sa langit. May iiwan lahat. Masusunog nga minsan lahat. Babahain ang lahat ng mga ari-arian. Yung mga appliances, pag dumating ang baha, lubog lahat yan. So, wala. Pero attached na attached tayo dyan sa mga yan. Hindi naman po sinasabing masama yung mag-impok ka o kaya magkaroon ka ng mga material na bagay. Hindi masama yan. Pero yung lalim na saan tayo dinadala ng mga ito? Kasi dapat nga, no? Kung tayo ay privilege, ibig sabihin maayos-ayos ang buhay natin dahil sa mga blessings na mayroon tayo, pero hindi nangangahulugan na sarili lang natin ang ating iisipin. Yun yung isang paanyaya sa atin na pahalagahan, ingatan din ang ating kapwa. So pag dumating yung panahon o pag hiningi sa atin ng pagkakataon na magbahagi, sana handa tayo na magbahagi. Mahirap maging makasarili. Mahirap maging selfish. Kasi kahit kaano mo payakapin, gapusin o itali mo, kahit na isama mo pa sa hukay ang kayamanan mo, makukuha at makukuha sa iyo yan. Kasi wala talaga tayong kailangan kung sakaling makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Amen?